Alam nyo ba na karapatan natin ang bumoto? Yan ang sabi sa ating 1987 Philippine Constitution. Pero sa milyon-milyong botante, sino bang nakakaalam nito? Ito pa ang mas importante. Likas sa lahat ng tao ang karapatang bumoto. Kinikilala din ito ng Universal Declaration of Human Rights at International Covenant on Civil and Political Rights. Basta election pinag-uusapan, hati-hati ang opinyon. Ganito pa rin kaya nung unang panahon? Bago pa nung March 1521, the Philippines was discovered by Magellan. The people were baptized, achu, 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 chu, chu. Ang gobyerno nung di pa dumarating ang mga Kastila ay tinatawag na barangay system na pinamumunuan ng datu. Hindi pa uso ang eleksyon noon, pero mas nagkakaisa ang mga tao sa barangay. Kapag may kailangang desisyonan, ay nagbi-meeting ang Council of Elders. Anuman ang desisyon nila ay sinusunod ng mga mamamayan, kasi ang miyembro ng council ay mga elders na respetado ng lahat. Kung desisyon ng Council of Elders ang uso nung unang panahon, kailan kaya talaga na usong eleksyon? Nagkaroon lang ng eleksyon nung itinayo ang unang Republika ng Pilipinas sa ilalim ng Malolos Constitution. Pero, ang pwede lang bumoto noon ay ang mga male members of the rich classes o ang tinatawag na mga ilustrado. For example, si Emilio Aguinaldo, pinili bilang presidente ng First Philippine Republic noong June 23, 1899 sa Malolos, Bulacan. In short, hindi naman masa ang pumili kay Aguinaldo, kundi ang mga rich people. Nang sakupin tayo ng mga Amerikano, ipinaglaban ng mga Pilipino ang kalayaan sa madugo na Filipino-American War. Pero, habang lumalaban ang mga revolusyonaryo, sumurrender at nakipagtulungan sa mga Amerikano ang mga ilustrado opisyal ng gobyerno ni Aguinaldo. Talagang noon pa man ay uso ng balimbing, no? Taong 1907, pinayagan ng Amerikano na magtatag ng Philippine Assembly. Nagkaroon ng eleksyon para sa 80 miyembro nito. Pero, 1.4% lang ng populasyon ang bumoto. Hindi pwedeng bumoto ang mga kababaihan, ang mga mamamayan na walang pag-aaring lupa, at mga no read no write in Spanish and English. Siyempre, sa ganitong kalakaran, ang nanalo sa Philippine Assembly puro naman galing sa mayayaman. I, Manuel Luis Quezon, hereby solemnly swear that I will faithfully and conscientiously fulfill my duties as President of the Philippines. Nobyembre 1935, eleksyon sa panahon ng Commonwealth. Ang nanalo ay si Manuel L. Quezon bilang presidente ng Commonwealth Government sa ilalim ng 1935 Constitution na inaprubahan ng Amerika. After almost 10 years, ano ang nagawa ng Commonwealth Government para malutas ang tinatawag na big gap between the rich and the poor? Nandyan pa rin ang kahirapan ng nakararaming magsasaka dahil ang lupa ay nasa kamay ng iilan. Tumindi ang labor unrest. Nariyan ang US control sa ekonomiya at politika ng bansa sa pamamagitan ng mga di pantay na kasunduan. Iniwan ng Amerika ang Pilipinas sa panahon ng World War II, pero nagpatuloy sa paglaban ng mga Pilipino. Ang mga gerilyang Pilipino ang nagbigay ng malaking pinsala at nagpahina sa mga mananakop na Hapones. February 27, 1945, matapos ang Japanese occupation, ibinalik ang Commonwealth Government sa pamumuno ni Presidente Sergio Osmeña. 1946, idinaos ang unang eleksyon ng independenteng Republika ng Pilipinas. For the first time in history,
Nagkaroon ng eleksyon para sa posisyon ng presidente, vice-presidente at mga miyembro ng Senado at Kongreso. Ang nanalo ay ang kandidatong sinuportahan ni US General Douglas MacArthur, si Manuel Rojas. America will have written the noblest page in history, and the Filipinos will look back with gratitude upon the day God gave victory to American arms at Manila and placed their country under the benign guidance of the United States. Lumitaw na agad ang problema sa graft and corruption sa ilalim pa lamang ng Rojas administration. Nauso na rin ang pananakot sa mga botante para makakuha ng boto. Sa panahong ito, aprubahan ang party amendment sa konstitusyon na nagbigay ng karapatan sa mga Amerikano na makinabang sa yaman ng bansa. Walang nagbago, puro lang miyembro ng ruling elite ang maaaring mapagpilian ng mga botante. Naging palagi ang problema ng lipunan ang graft and corruption. 1949, kontrobersyal ang pagiging presidente ni Elpidio Quirino dahil grabe ang nangyaring dayaan. Si Ramon Magsaysay naman, tinawag na Savior of Democracy at Man of the Masses. Habang papogi si Magsaysay sa masa, ay dinurog niya ang mga rebeldeng magsasaka at mga huk sa Central Luzon. Binigyan niya ng lupa sa Mindanao ang mga magsasaka ng Luzon para di na sila magrebelde. Kaya lang, namatay siya ng maaga. Sa simula ng administrasyon ni Carlos P. Garcia, ay pinairal niya ang Filipino First Policy na pabor sa pag-unlad ng Filipino industries. Umunlad ang Pinoy manufacturing at mga local brand. Pero dahil hindi niya napigilan ang graft and corruption, ay naggamit ito para siraan ang kanyang administrasyon. Kaya't sa sunod na eleksyon ay natalo siya ni Diosdado Macapagal. Ang kanyang plataforma, land reform para sa magsasaka. Si Macapagal ay pabor sa pagpasok ng foreign investment. Pinatupad niya ang dekontrol na siyang nag-umpisa ng tuloy-tuloy na pagbaba ng halaga ng piso sa dolyar. Si Ferdinand E. Marcos ang first president to be re-elected in the Philippines. Taong 1969 nang mahalal siyang muli. 1969 rin ang isa sa pinakamaruming eleksyon sa Pilipinas. At para lalong magtagal sa kapangyarihan, have proclaimed martial law in accordance with the powers vested in the President by the Constitution of the Philippines. idineklara niya ang martial law noong 1972. Inabolish niya ang 1935 Constitution at nagbuo ng bagong konstitusyon